Grace, hindi ganun kadali. Basta gagawa ko ng paraan. Ikaw ang bahala, Catherine. Pero sana madaliin mo na. Sumaglit lang ako dito. Babalik din ako ng New York sa makalawa. Catherine, please, try to talk to Jacob and tell him about Ethan. Sabi naman ni Xander. Tumango na lang ako. Pagkatapos ng pag-uusap ay tumayo na ang dalawa. Sasabay na ako kay Xander, Catherine. Okay, ingat kayo. Lumabas na sila ng opisina ko. Umupo na ako sa swivel chair at isinandal ang ulo ko. Unti-unti ko nang naibabangon ang kumpanya. Pero ang problema ko kay Ethan ay hindi ko pa masolusyonan. Bumukas ang pinto at pumasok si Jacob. Anong pinag-usapan niyo ng parents ko? Tanong ko. Sa amin na lang yun. What? You need to tell me. Huwag mo nang alamin, Catherine. Sinabi mo bang pakakasalan mo ko? Tanong ko ulit. Hindi. Tipid niyang sagot. Hindi mo sinabi? Tumingin lang siya sa akin at parang gustong ngumiti. Jacob, I'm warning you. Ano ba talagang pinag-usapan niyo? Pangungulit ko. I have to go. May mga pasyente pa ako na naghihintay sa akin. Jacob, sabihin mo muna sa akin kung anong sinabi ni Daddy sa'yo. Lumapit siya sa akin at marahan niyang hinapit ang bewang ko palapit sa kanya. Saka ako matama na tinitigan. Nakahawak naman ako sa magkabila niyang braso. He just asked me why I decided to invest in your company. Aniya na nakatingin sa labi ko. Tumingin ako sa kanya. You're lying. I'm not. Gamit ang kanang kamay, iniangat ni Jacob ang baba ko at masuyo akong hinagkan sa labi. Nang maghiwalay ang mga labi namin, ay kinulit ko ulit siya. Jacob, please, sabihin mo na... Muli niyang inangkin ang mga labi ko. Tinapos niya ang halik at pinagdikit ang mga noo namin. Kung ano man ang napag-usapan namin ng parents mo, sa amin na lang yun. Ang importante ay naibangon mo na ang kumpanya niyo. Aniya. You're one of the reason kaya ako ito naibangon. You helped me. You invest in my company. Sabi ko. Because that's the only thing I know to help you. Catherine, I will give you a chance to choose what path of life you want to live. What? Nalilito kong tanong. Just choose between staying here in the Philippines with me or going back to New York and live the life you always wanted. Aniya, napatingin ako sa kanya. Why you're telling me these things, huh? Sabi ko. Tinulak ko siya kaya nabitawan niya ako. Iyan ba ang pinag-usapan niyo ng parents ko? Did they told you to do this? Sabi ko. Medyo napataas na ang boses ko. Of course not. Come here. Aniya. Hinila niya ako at niyakap. Pilit ko naman siyang itinutulak. Tell me, Jacob. Did they told you to do this? Sabi ko. No. I just want to know what you want to do. Because you told me that I ruled you. Now I'm giving you a chance to choose. Aniya. Alam kong may kinalaman ng parents ko sa biglaang pagbago ng desisyon ni Jacob. He just told me 2 weeks ago that whether I like it or not, I will marry him. At hindi ako pwedeng bumalik ng New York. But I also know my dad. I know he wants Ethan to have a family and complete family. Pero bakit ganito si Jacob ngayon? Ano ba ang pinag-usapan nila? If you don't want me in your life anymore, I will still stay here because the company needs me. Sabi ko. Hey, I didn't told you that I don't want you. I'm just giving you choices. Aniya. Niyakap niya ako ng mahigpit. I don't need to choose, Jacob. If I want to go back to New York, sana ginawa ko na. Kayang-kaya kitang takasan, pero hindi ko ginawa. Sabi ko na sinusuntok ang balikat niya. Stop shouting, sweetheart. Sige na, hindi na kita papipiliin. Just calm down, okay? Aniya. May narinig akong katok sa pinto. Niluwagan ni Jacob ang pagkakayakap sa akin. Yes, Dina? Wika ako sa pinto. Ma'am, you have a meeting with Mr. Lee at 12 p.m. Narinig kong sabi niya. Okay, susunod na ako. Tumingin ako kay Jacob. Don't give me the choices, Jacob. I will not allow you to rule over me this time. Sabi ko. Napatili ako nang bigla niya akong binuhat at iniupo sa table ko. Saka siya pumesto sa tabi ko at itinukod ang mga kamay sa lamesa. My sweetheart will gonna rule over me now, huh? Aniya. Jacob, ano ba? Baka pumasok si Dina. Sabi ko. I don't care. Wala naman tayong ginagawa ah. Who's Mr. Lee? Tanong niya. Heto na naman siya. Lahat na lang yata ng pangalan ng lalaking babanggitin ko ay pagsesilosan niya.
Mag-export ang kumpanya ng mga produkto sa Korea at si Mr. Lee ang makakatulong sa akin. Sabi ko. Can I go with you to meet him? Tanong niya. Your patients are waiting for you, Jacob. I can handle this. At kasama ko si Dina so you don't need to worry about me. Stop being jealous. Sabi ko. Tumingala siya at saka muling tumingin sa akin. I can't help it. My sweetheart is so gorgeous and beautiful. Aniya. I giggled. I wrapped my arms around his neck and kissed him. Stop it, sweetheart. Or else I will love you right here, right now. Aniya sa paos na tinig. I decided to test him. What if I choose to go back in New York? Can you live without me, huh? Tanong ko. Well, you can go back there if you want. Aniya, nawala ang ngiti ko sa labi. But I will follow you there, and then live the life you always wanted. Pahabol ni Jacob. Nagulat ako sa sinabi niya. Nang makabawi ay gumiti na rin ako. Really? Tanong ko. Do I look like I'm kidding? Kunot noon niyang tanong. Medyo, sabi ko. Hey, I don't know what I'm gonna do with you. Sabi niya. Tumawa na lang ako. I need to go, Jacob. Mag-usap na lang tayo sa bahay mamaya. Nakangiti kong saad. Umuwi ka ng maaga, Catherine. Tumango ako. He kissed me again in my lips, and he roamed out of my office. Mabilis namang natapos ang meeting ko with Mr. Lee. Successful ang naging resulta. Bago ako umuwi ay naisipan kong dumaan sa supermarket. Habang nasa supermarket ako ay itinext ko si Jacob. I'm done with my meeting with Mr. Lee. It's successful. Dumaan muna ako ng supermarket to buy some things. Pagkatapos kong maisend ng text ko, ay naisipan kong tawagan si Ethan. Iyak ng anak ko ang unang bumungad sa akin. Mommy, please go home. I miss you so much, Mommy. I want you here. Palahaw niya. Don't cry, sweetheart. Mommy will be there. If I already fixed the problem in your Lola's company. Sabi ko. When? You always say that, Mommy. I need you here. I miss you cooking my food. I miss you waking me up every morning to go to school. I miss you taking care of me, Mommy. If my daddy is busy, just let him stay there and go back here. Aniya. Nagulat ako sa huling sinabi niya. Kahit wala ang daddy niya, basta umuwi lang ako. Okay, sweetheart. I will do my best to finish this. And I will go home. Sabi ko. Promise? Tanong niya na tumigil na sa pag-iyak. Yes, sweetheart. Promise. Sabi ko. Or can I go there instead? Tanong niya. Ethan. Who's Ethan? Boses ni Jacob. Dali-dali kong ini-off ang cellphone ko at humarap sa kanya. Jacob, what are you doing here? Narinig ba niya lahat ng sinabi ko? Wika ko sa aking sarili. You texted me, remember? Aniya nawari na nanantya. Oo nga pala. I'm done. I will just go to the counter to pay for this. Sabi ko. Tahimik niyang kinuha ang pushcart at itinulak papunta ang counter. Patingin-tingin lang siya sa akin. Kinakabahan ako kapag ganito siyang tahimik lang at nagmamasid sa akin. Kukunin ko na sana ang card ko, pero nauna na siyang nag-abot ng card sa cashier. Hindi na lang ako nagsalita. Paglabas namin sa parking lot ay nagsalita siya. Where you park your car? Tanong niya. Ayun, turo ko sa kotse niya. Pinuntahan namin ang kotse at isinakay ang lahat ng pinamili ko. Nasaan ang sasakyan mo? Nagpahatid lang ako dito kay Manong Rudy. Where the car key? Tanong ni Jacob. Iniabot ko naman sa kanya ang susi. Garin. Tahimik din siyang nagmaneho. Jacob, Ethan is your boyfriend in New York. Sabi niya na madilim ang muka. Jacob, hindi. Ito na ba ang tamang panahon para sabihin ko sa kanya na si Ethan ay anak niya? Don't try to deny it, Catherine. The way you talk to him on the phone, I know you love him so much. You never called me sweetheart. Kaya pala. Aniya na hindi na itutuloy ang sasabihin. Of course, he's my son. Our son, Jacob. Nais ko sanang sabihin sa kanya. Pinagsesilosa niya ang sarili niyang anak. Jacob, you don't understand. Tunog ng cellphone niya ang nagpahinto sa akin sa pagsasalita. Hello? Nakikinig lang ako sa kanya. Barangay San Vicente, South Cotabato. Narinig kong sabi niya. Hanggang makarating kami sa bahay ay may kausap siya sa phone niya. Nauna siyang bumaba at pumasok sa loob ng bahay.
Pakikuha na lang sa likod ng kotse ang mga grocery item, Manang. Sabi ko. Sumunod na akong pumasok sa loob. Busy pa rin si Jacob sa phone niya. Nakakainis naman. Kanina ang sweet pa namin. Ngayon, may pader na naman sa pagitan namin. Dumiretso ako ng kitchen. Naghugas ako at nagsabon ng kamay sa sink. Ginutom ako bigla. Kumuha ako ng cereals at gatas. Ay ma'am, ako na po. Sabi ni Manang Gloria nang makita niya akong kumuha ng bowl. Ako na po, Manang. Ilagay niyo na lang po yung mga grocery items sa lalagyan. Sabi ko. Umupo ako sa upuan at nagsimulang kumain ng cereals. Nang matapos ako ay saktong tumunog ang cellphone ko. Yes, Miss T? Miss Catherine, kinukonta ka raw po ni Mrs. Castro. Sabi ni Miss T. Sinumber ko? Tanong ko. Via video call daw po sa Skype niyo. Ni Miss T. Unang Skype ang phone ko dahil in-install ko sa takot na biglang tumawag si Ethan. Si laptop ko. Nasa room ang laptop ko. Nagmamadali akong tumakbo nang nakapaakyat ng hagdan. Nakita pa ako ni Jacob na nasa sala at sinundan ako ng tingin. Pagdating ko sa kwarto, dali-dali kong binuksan ang laptop ko. But Mrs. Castro was not online anymore. She just sent me a message and telling me that the team have a medical mission again. Nanlaki naman ang mga mata ko nang mabasa ang huling mensahe niya. Dr. Jacob Zamora requested you to be his assistant. Si Jacob ang doktor na i-assist ko? Isinara ko ang laptop ko at nagtungo na sa banyo para magbihis. Paglabas ko ng bathroom, nakita ko si Jacob na nakaupo sa dulo ng kama at nakayuko. Nilapitan ko siya. Jacob! Tawag ko. Tumingin siya sa akin. Mukha siyang pagod na pagod. Ready your things. You will come with me in South Cotabato tomorrow afternoon. Aniya. Cotabato? Di ba may laban dun? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Sa Syria nga nakapunta ka tapos sa Cotabato takot ka. Tanong niya. Of course not. Mas nakakatakot ka pa nga kaysa sa gera eh. Sabi ko. What? Tanong niya. Wala. Sabi ko mag-aayos na ako ng gamit ko. Sabi ko. Hahakbang na sana ako palayo sa kanya. Pero hinila niya ako at pinaupo sa harapan niya. Boyfriend mo ba ang Ethan na yun? Tanong niya. Boyfriend? Oh my God, Jacob. Ethan is just only 4 years old. Sabi ko. Nakita ko siyang napatunganga at pabulong na nagsalita ng kung ano-ano. Kainis? Sabi niya. I giggled. Stop laughing. Pagalit niyang sabi. Oh my God, Jacob. Pinagsesilosan mo ang isang 4 years old na bata. Pangaasar ko. Napasapo siya sa ulo niya gamit ang kaliwang kamay. Huminto naman ako sa kakatawa. I'm sorry, sweetheart. Aniya. Don't worry, sanay na ako sa'yo. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Bukas na tayo mag-impake. I'm not feeling well. Aniya. May lagnat ka ba? Tanong ko. Habang hinihipo ang noo niya at leeg kung mainit ba. Just a simple headache. Aniya. Do you want me to give you a simple massage in your head? Tanong ko. I'll just take a quick shower first. Aniya. 3:00 ng hapon ng flight ng buong team papuntang South Cotabato. Magkatabi kami ni Jacob sa loob ng eroplano. 2 oras ang biyahe sa himpapawid patungong South Cotabato. Are you sleepy? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Kinabig niya ako papunta sa balikat niya. Sleep tight, sweetheart. Masuyo niyang bulong sa tenga ko. Tiningala ko siya at nginitian. I will because I'm here in your arms. Bulong ko din kay Jacob. Ngumiti naman ang binata. I love you, sabi niya. Nagulat ako sa narinig ko. Totoo ba yun o nananaginip lang ako? Hey, I said I love you, sabi niya ulit. Am I dreaming? Tanong ko. Ngumiti siya. You're not dreaming, Catherine. Ngumiti ako sa kanya. I love you too, Jacob. I love you as my man and not my best friend. Sabi ko. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Naramdaman ko ang paghalik niya sa ulo ko. Pumikit na ako at natulog. Nagising ako sa marahang haplos niya sa pisngi ko. We're here, sabi ni Jacob. Inalalayan niya akong tumayo. Paglabas namin ng airport, ay may mga van na naghihintay sa amin. 20 minutes pa daw ang biyahe papuntang Barangay San Vicente, South Cotabato. Maliwanag pa nang makarating kami kung saan ang pagdarausan ng medical mission. Doc, dito ang tent niyo ni Miss Catherine, sabi ng isang babae. Salamat,
Pumasok na kami sa loob ng tent ni Jacob. Magpahinga ka muna dito, may kakausapin lang ako saglit sa labas. Sabi niya. But I need to go outside too. I need to check all our supplies for tomorrow check-ups. Sabi ko. Ako na ang bahala, Jacob. I'm your assistant here and that's my job. Gusto ko ring makita ang lugar na to. Sabi ko. Tinignan niya muna ako saka siya nagbuntong hininga. Okay, sabi niya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa labi bago ako na unang lumabas ng tent. Inayos ko lahat ng mga supplies kasama ang mga nurse at mga volunteer. Kayo po pala ang girlfriend ni Doc Jacob, sabi ng isang nurse. Yung si Doktora Nika habol ng habol dyan kay Doc Jacob. Matagal na silang break pero naghahabol pa rin, hindi naman sila bagay. Sabi din ng isa pang nurse. Ano palang ginagawa ni Nika sa Amerika? Tanong ko. I don't really want to talk about Nika, pero na-curious kasi ako sa mga kwento ng mga nurse na ito. Naku, Miss Catherine, bali-balita nagpapagamot doon dahil gustong magkaanak. Pero may mga balita din na inaalis niya ang mga sanggol ng mga babaeng pinapaanak niya. Sabi ng isang nurse. Naguluhan ako sa sinabi ng nurse na to. What? Anong inaalis? Tanong ko. May ilang nurse na nagsabi na wala na ang mga baby kapag lumalabas. 3 bata na ang nawala na buhat nang malaman niyang hindi siya pwedeng magkaanak. Sabi ng isang nurse. Nangilabot ako sa narinig ko. Kaya niyang gawin iyon sa isang batang walang kamuwang-muwang sa mundo? At may naalala pa ako, Miss Catherine. Kumalat itong balita na 4 years ago na. Sinabi niya kay Doc Jacob na buntis siya at siya daw ang ama. Hindi naman bumenta kay Doc kaya hayon nabuko. Nakakahiya. Sabi ng isa. Napatawa ko sabay ng pag-iling. Ganoon ba siya kaporsigido para makuha si Jacob? She's crazy. I can't imagine she can do that. She lowered herself just to get attention. Sabi ko. Oo nga, Miss Catherine. Usap-usapan talaga sa ospital. Pero may balita nun, 5 taon ang nakakalipas. Na halos mabaliw din daw si Doc Jacob kakahanap sa'yo. Anang isang nurse. Bigla namang natigilan si Catherine sa narinig niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.